Naranasan mo na bang maramdaman na parang may kulang kahit abala ka sa trabaho, pamilya o paghabol ng mga pangarap, may mga pagkakataong parang hindi pa rin sapat? Paano kung ang hinahanap mo ay hindi isang bagay kundi isang tao? Sa mensaheng ito, makikilala natin si Jesus sa pamamagitan ng isang totoong pag-uusap niya sa isang babaeng naghahanap ng pag-asa, pagtanggap, at bagong simula. Malalaman natin na kahit ano paman ang nakaraan mo, may buhay na inaalok si Jesus na tunay na makakapuno sa puso mo. Panoorin ang video na ito. Kamusta po kayo? Hello po. I'm Pastor Ryan Escobar. Ako po yung lingkod ninyo for CCF International Church Planting. And based po ako, nakatira po ako sa New Zealand. So hello po, and hello po sa lahat ng mga nanonood online. And we are very glad that we can be together. Nasama-sama po tayo dito. Ang una ko pong tanong sa inyo po ngayon is, meron ba kayong paboritong pagkain? Meron ba kayong paboritong pagkain? O paboritong inumin, o paboritong dessert? Pakisabi nga sa katabi nyo, ano yung favorite ninyo? Yes. Ako po, hulaan nyo po. Hulaan nyo po yung aking mga paborito. Pag pumupunta po ako sa Japan, ano pang favorite natin sa Japan? Sushi. Yan. Okay? Sa US naman, ano kaya sa US? Naku, burger. Pero ang favorite ko po, ito, In-N-Out Burger. Sa Canada, hindi po siya pagkain. Pero ito po yung pagkakilala sa Canada, maple syrup. Yung mga nilalagay po sa mga pancake. Sa Germany, hulaan niyo po ano? Okay. So, ang tawag po dyan, bratwurst. Pero basically, sausage po yan. Okay? May ba kayo dyan? Kung sa Dubai po naman, ano kaya sa Dubai? Aba, alam ninyo mahilig rin po kayo sa Dubai Chocolate Bar. Masarap po ba ang Dubai Chocolate Bar? Ayan. Now, kung saan po ako nakatira sa New Zealand, kilala po tayo dyan sa roast lamb. Yan, araw-araw kong kinakain. Hindi po, loko lang. Pero isa pong drink or isa pong inumin na nagiging kilala sa iba't ibang parte ng mundo ay ito, galing sa Pilipinas. Ube latte. Nasubukan nyo na po ba yan? Alam nyo po ba sa US, meron pong ube latte na sinoserve or binibenta sa Starbucks sa US. Okay? Now, sa pagkain po, sino po dito nakaranas na ng boodle fight? Okay, pakitaas mo yung kamay. Boodle fight. Ba, marami din Ano po ba nangyari sa boodle fight? Sama-sama po yung pagkain, tapos magkakamay tayo, tapos hawak-hawak, bahala na sa mga laway-laway natin. Pahingi dyan. Pahingi dyan, di ba? So, enjoy tayo, pero mas masarap ang ganon. Now, when it comes to food, nakakatawa lang natutuwa ako kasi sa kwento na ating aaralin po ngayon, si Jesus, kausap niya yung Samaritan woman, umalis po yung mga disipulo niya para kumuha ng pagkain. At nung pagbalik niya, ano nangyari? Sinabi ni Jesus sa kanila, ito. Okay? John 4 verse 34 to 35. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Don't you have a saying, it is still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes. Buksan ninyong mga mata. Look at the fields. They are ripe for harvest. Parang sinasabi ni Jesus, ready na. Ang sinasabi ni Jesus, ano bang masarap na pagkain? Siyempre, yung malasa. Ano bang masarap na pagkain? Ito yung nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas, nourishment. Pero para sa Panginoong Jesus, sinasabi niya, ang nagbibigay sa akin ng sigla, ng nourishment at kagalakan ay ito, na masundan ko ang pinapagawa sa akin ng Panginoon at tapusin ang kanyang pinapagawa. Doon siya nag-i-enjoy pag sinusundan niya ang Panginoon at tinatapos niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At ganyan po rin sana tayo. Sobra tayong natutuwa pag ginagawa natin ang pinapagawa ng Panginoon at tinatapos natin.
Alam niyo po, hindi po natin nakikita sa mga dyaryo ang mga magagandang balita na nangyayari all over the world. And the truth is, sometimes, inisip natin lahat ng mga problema, yun yung nababasa natin. Pero I want to tell you something. I'll tell you this tagline. God is on the move. Kumikilos ang Panginoon sa buong mundo. Ginagamit ng Panginoon ang CCF. In every part of the world, in many parts of the world, meron po tayong CCF sa Canada, meron po tayong CCF sa USA, sa Middle East, sa Europe, sa Asia, at sa Oceania. Kumikilos po ang Panginoon kahit hindi nyo nakikita sa mga dyaryo ninyo. Kumikilos ang Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. At natutuwa po ako kasi libo-libo na po ang mga tao na pumupunta sa CCF at mga miyembro ng CCF. At nung kinumpute ko po, 99%, more than 99%, puro mga volunteer lang. Hindi po sila sinisweldohan. Pero nagsasakripisyo siya ng mga oras nila para lang maglingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, tinuro po sa atin last week is dapat meron tayong compassion. Ang ibig sabihin po ng compassion sa Greek word, yung Greek word po ng compassion, splagnizomai. Splagnizomai means parang galing sa pinakamalalim na pinanggalingan at sobra kayong na-move or nagalaw na gusto nyong kumilos at meron kayong gustong gawin. Ganun po ang compassion. And one more thing na kailangan natin i-add, meron tayong ang compassion, pero dapat meron din tayong sense of urgency. Ibig sabihin po nun, alam natin, sandali na lang ang oras at kailangan gawin na natin yung dapat gawin ngayon. Wala nang delay. No? Dapat gawin na natin ngayon. Okay? Sino dito alam natin ano mangyayari bukas? Sino dito meron kayong parang alam ano mangyayari bukas? Meron po ba? Pero alam niyo po ba, kung alam niyo yung Biblia, alam niyo anong pwede mangyari in the future. Tama po ba? Ano ang sinasabi sa Biblia na one day mangyayari at sigurado tayo? Okay, Jesus is coming back again, di ba? Babalik ang Panginoon. Amen po ba? Are you excited po ba kayo? Babalik ang Panginoon. Matatapos na lahat ng problema natin. Di ba? Now, meron po tayong TV show dati. Ang tawag po, early edition. Ano po ba yung early edition? Ito po yung kwento niya sa bawat episode. Meron po isang lalaki, makakakuha ng dyaryo today. Pero yung dyaryo na yun yung mga mangyayari bukas. Ang galing, di ba? Ano kaya ang gagawin nyo kung nakita nyo na may dyaryo kayo, alam nyo ano mangyari bukas? At tingnan natin, sino nanalo, anong numero sa loto. Hindi, wag naman ganon. Pero ito po, yung episodes po niya, binabasa niya kung ano po yung mga krimen, ano yung mga trahedya, at ano yung mga aksidenteng mangyayari bukas. At ang gagawin niya is aayusin niya yung ngayon para hindi matuloy yung mga trahedyang yun bukas. Now, alam po natin na one day, Jesus can come back. Tama po ba? And it can be tomorrow. Di ba? Baka bukas, nasa langit na tayo. But kung alam natin na meron tayong minamahal sa buhay, na bukas, dadating ng Panginoon, anong gagawin nyo ngayon? Anong gagawin nyo ngayon pag alam nyo bukas, tapos na ang mundo? Di ba? Malamang ang gagawin ninyo is, kakausapin nyo sila, share nyo sila ng gospel. Lahat ng mga taong may kasalanan sa iyo, papatawarin nyo na. Or hihingi rin kayo ng kapatawaran. Tama po ba? Kasi isang araw na lang eh. The truth is, hindi natin alam kailan po ang final day natin. So sana po meron tayong sense of urgency na wala ng delay. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Kaya po, ang message po natin this whole month is about living your purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit kayo ginawa ng Panginoon? Ano ang dahilan bakit buhay pa rin tayo kahit hanggang ngayon? So ito, live your purpose, share like Jesus. So tingnan po natin yung encounter ni Jesus with the Samaritan woman. So the first is, look for opportunities. John 4 verse 3 to 6 says, so he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had gone through Samaria. Now sinasabi dito ni Jesus,
na si Jesus galing dito, pumunta siya dito sa may Galilee at dumaan siya through Samaria. Pero the truth is, ayaw ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kaaway na kaaway ang mga Samaritans. Ilang years na. To the point na hindi lang yung nagkakagalitan sila, nagpapatayan sila. Ang mga Hudyo at yung mga Samaritans. Ang mga Samaritans po, half Jew yan at saka nag-intermarry sila, kinasal sila sa mga ibang lahi. So ayaw nila yung mga Samaritans. So si Jesus, ito po yung daan niya. Pero yung mga normal na Hudyo, hindi sila dadaan ng Samaria. Sobra silang galit sa Samaria. So gagawin nila is iikot sila. Okay? Iba yung dadaanin nila kahit malayo. Usually ito, Judea to Galilee, 3 araw lang. Pero yung mga Hudyo, dahil galit na galit sila sa Samaria, dadaan sila 6 na araw. Doble ang iikutin nila para lang makapunta sa Galilee. Pero dahil galit na galit sila sa mga Samaritans, okay, hindi sila dadaan. Pero si Jesus, nakasulat dito, He had to go through Samaria. Yung He had to go to, sinasabi dito, kailangan pumunta ang Diyos sa Samaria. Hindi po to dahil geography. Ibig sabihin nun, merong purpose, merong dahilan, merong intentional na plano ang Panginoon kung bakit siya pupunta ng Samaria. Okay? So, it says in verse 5, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. You can see si Jesus, he is looking for opportunities. Obviously, siya alam naman niya kung anong mangyayari. Pero mindset natin, dapat may opportunities rin tayo. Tinitingnan natin, ano yung mga pwede nating paraan para maka-reach out sa mga ibang tao. Nakita dito, pumunta siya sa Samaria. Again, ang lesson sa atin dito, kahit na awkward, kahit na medyo parang alinlangan, gagawin pa rin natin. Magre-reach out pa rin tayo. At nakasulat rin dito, Jesus was, tired. Okay? Tired. Even if tired, he was looking for opportunities. Ano pong gusto niyong gawin pag pagod kayo? Kumain. Anong usually gusto niyong gawin pag pagod kayo? Siyempre magpahinga. Pero you know what? Si Jesus, kahit na pagod, gusto pa rin niya mag-reach out. And dapat kopyahin natin ang Panginoong Hesukristo. And anong oras? It was about noon. Na-experience niyo na ba yung inconvenience na napakainit? Minsan po ba napakainit dito? Anong gusto niyo gawin pag napakainit? Magbilad sa araw? Hindi, di ba? Gusto natin pumunta tayo sa loob ng mga bahay. Pero si Jesus pumunta sa well. Pumunta sa Jacob's well. You know why? He was looking for opportunities. So dapat ganun po tayo. Kahit na medyo awkward, kahit nakakapagod, kahit na hindi convenient, we will still reach out to people. Natatandaan ko po, one time, nag-attend po ako ng singles retreat. Sino po dito, mga singles po? Paki-raise your hand, mga singles, proud singles. Okay. Okay, natatandaan ko po. It was a singles retreat. Eto po, nung isang gabi, free time na. At yung isa doon, mayroong birthday. So sabi niya, Ryan and a few others, sama-sama tayo, mag-celebrate tayo ng birthday ko. So may extra food. Nako, saya. Ang saya. Tapos nagtatawanan kami, mga joke time, lahat. So okay kami. Tapos bigla na lang may lumapit sa amin na hindi kasama sa party namin. Pero nag-attend po ng retreat. Nagpumunta sa amin. Tapos sabi, nilapitan ako. Sabi niya, Pastor Ryan, doon po sa gate may security guard. At kinakausap ko siya tungkol sa Panginoon at parang interesado. Hindi ko alam paano mag-share ng gospel. Pwede bang puntahan mo yung security guard at sharean mo ng gospel? Ako napapaisip ako, ang sarap ng pagkain, tawanan. So biglang split second lang naman, isip ko sa utak ko, pagkain o share the gospel? Pagkain o share the gospel? So sabi ko, pagkain tayo. Hindi po. Okay, so pumunta po ako sa gate. And then, nakausap ko yung gwardya. At nakausap ko siya, sabi ko, hindi ba yung trabaho mo medyo mahirap yan? Minsan, pwede ka rin mamatay. Sabi niya, oo, anytime pwede ako mamatay dahil sa trabaho ko. So, usap kami ng usap. Tapos sabi ko, alam mo ba ano mangyayari sa'yo pag namatay ka? And then, so eventually, na-share ko yung gospel. At natatandaan ko nung tinitingnan ko yung relo ko, 12 midnight na, yung security guard na yon, tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso. Praise God. Alam mo, inisip ko, Lord, sorry
Dahil mas gusto ko mag-party, mas gusto ko kumain, ayokong ma-inconvenient. Bakit, bakit nag-hesitate ako? Dapat natuwa ko na may opportunity for me para ma-share yung gospel. Tama po ba? So, dapat tayo, we're looking for opportunities as well. You know what? People are more open to hear the gospel when there are trials, tragedies, transitions, or times of waiting. Pag may kilala po kayong mga tao na ito ang nararanasan ngayon sa mga buhay nila, wow, malay mo ginagamit ng Panginoon yung mga sitwasyon na yon para makilala siya. No? Nagpapakilala ng Panginoon sa buhay niya. Na meron po tayong parable. Okay, parable of the four Christians. The four Christians, the name of the Christians are one, yung isa si everybody, yung pangalawa si somebody, yung isa si anybody, at ito, pang-apat, si nobody. Ito po yung parable niya. Okay? There was a special job to do. Preach the gospel. Everybody was asked to do it. Everybody was sure somebody would. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody. Okay? Kaya po gusto ko mong i-remind sa atin, do not let the Great Commission be the Great Omission. Sometimes inisip natin, ang pag-share ng gospel para sa mga pastor yan, para yan sa mga magagaling mag-share, para yan sa mga extrovert, yung magaling magsalita. Hindi. Pwedeng gamitin ng Panginoon kahit sino sa atin. Di ba? Pakisabi sa katabi nyo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Okay? Pakisabi sa katabi nyo, pwede kang gamitin ng Panginoon. Okay? The truth is, dito pa lang sa CCF, mag-volunteer lang kayo sa CCF Main Welcome Center. Marami na kayong masyashare ng gospel nun. At ginagaya rin natin yan sa mga ibang bansa. Like ito sa Auckland, New Zealand, meron din kami tinatawag na Welcome Hub. Yung parte ng auditorium na yan, ang daming tumatanggap sa Panginoon bilang kanilang Jesucristo at ang kanilang tagapagligtas. And the truth is, kung hindi nyo na nga kailangan umalis ng bahay meron po tayong tinatawag na e-discipleship. Basta may internet ka, pwede ka na mag-disciple. And as of the moment, we already have more than 100 e-disciplers. Kailangan ng internet at nag-share na sila ng gospel all over the world. Okay? So ang tanong ko sa inyo, what is one gospel opportunity that God wants you to reach out to? Okay? What is one gospel opportunity that God wants you to look into? Okay? Number 2 is this, initiate meaningful conversations. Pakisabi po, initiate. Huwag niyong intayin silang dumating, kayo po ang mag-initiate. Kayo po yung mag-move forward. Ito, meaningful conversations. Usually, ano bang hilig yung gustong pag-usapan? Minsan, gusto natin pag-usapan, sports, basketball, politics, di ba? Pagkain. Usually nga, habang tayong kumakain, pinag-uusapan natin, pagkain pa rin. Di ba? Pero, meaningful conversations it means something to them. Importante sa kausap mo. Okay, let's look. Verse 7 muna. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. May kita nyo dito, napaka mapagkumbaba ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya nagsimula ng theological debate. No, alam mo ba ang sinasabi sa Biblia? Okay, alam mo ba itong mga apologetics questions, yung mga malalalim na tanong? Okay? At remember, si Jesus alam niya marami siyang alam. Alam niya yung background nitong woman na to. Hindi niya pinagalitan yung woman na to at sinabi, grabe ka, ito yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Hindi ganun. Sinabi pa nga ni Jesus, will you give me a drink? And you see, Jesus is trying to reach out sa different needs, yung mga pangangailangan ng bawat isang tao. Okay? Ang una niyang pinag-usapan is yung physical need ng Samaritan woman. And ang nangyayari dyan, example yan when you're reaching out to people for their physical needs, minsan, mas nagiging open sila sa Bible. Mas nagiging open sila sa Biblia. At dahil lumuluwag ang kanilang kalooban sa inyo. I remember there was this family. Actually, ang kilala ko po yung son. Kinikwento niya many years ago. Okay?
yung tatay niya nagtatrabaho overseas, OFW po. And nagpapadala ng pera yung tatay niya para meron silang makain sa bahay. Pero one time, hindi nila alam bakit for ilang buwan, hindi nagpapadala ng pera yung kanilang tatay. That time, wala pang mga cellphone at mahirap pa tumawag. Later on na lang niya malalaman na yung employer ng tatay niya, hindi na siya binibigyan ng sweldo kahit nagtatrabaho. Grabe, no? Nalaman na lang niya later on. Pero itong interesting, ito yung maganda dyan. Minsan, wala na silang pagkain sa bahay. Hindi na sila makakain. Pero meron silang neighbor. Meron po silang kapitbahay na Kristiyano. At once in a while, binibigyan sila ng pagkain. Hindi alam po ng kapitbahay kung anong nararanasan ng pamilyang ito. At sinasabi sa akin itong anak, sinasabi niya, alam mo, Pastor Ryan, ang galing talaga. Hindi alam po ng kapitbahay, pero pag nagbibigay sila ng pagkain sa amin, eksakto yung timing. Yun yung walang-wala na kaming makain. At yun yung eksaktong timing, bibigyan kami ng pagkain. And you know what? Later on, nung niyaya sila ng kapitbahay nila na mag-attend ng church, dahil napakaluwag na ng kalooban nila, nag-attend sila ng church. Naging Kristiyano yung pamilya. At itong kausap ko, today, nagsuserve ngayon sa CCF. Praise God, di ba? So ganun lang po tayo. We meet the physical needs of people. Verse 9, the Samaritan woman said, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Okay? So dun mo na nakita, parang nahihiya na nga yung babae. Alam niyo po bakit? During the time ni Jesus, ang isang lalaki, hindi kinakausap ang isang babae publicly. Ganong kababa ang tingin sa kababaihan dati. So makikita mo na for the woman, meron siyang mga relational needs. So hindi lang yon na iba yung gender, pati yung race na pag-usapan na natin. Ang mga Hudyo, galit na galit sa mga Samaritans. So he broke down the walls of race. No? Kung saan sila nanggaling na bansa or whatever. Diba? And how can you ask me for a drink for Jews do not associate with Samaritans? Ano po ba ibig sabihin nun? You ask me for a drink. Para po sa mga Hudyo, kung ano ang nahahawakan ng isang Samaritan, nagiging impure. So, para si Jesus, humingi ng tubig na galing sa bucket, sa lalagyanan ng isang Samaritan. Pag uminom siya doon, magiging impure si Jesus. Ganon ang paniniwala ng mga Hudyo. Ganon sila mag-isip tungkol sa mga Samaritans. So, pero alam mo ginawa ng Panginoon, kahit na may gender issue, merong racial issue, at may purity issues, yung mga barriers na yon, nag-reach out pa rin si Jesus sa kanya. And that's why what we want to do is we want to reach out. Kahit sa mga iba-ibang lahi, yung mga examples po yan, iba-ibang lahi, we want to reach out kasi gusto po natin ma-reach out is yung buong mundo. Tama po ba? Buong mundo. And verse 10, look at this. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Diyan po ang pinapag-usapan ng Panginoong Jesus is yung mga spiritual needs natin. Na in this present life, kailangan natin ng Panginoon para mamuhay ng maayos dito sa mundong to. May tanong po ako sa inyo. As a Christian, sa mga Kristiyano po, minsan po ba mahirap rin talaga ang buhay? Para sa mga Kristiyano, minsan po ba mahirap ang buhay? Oo, di ba? How much more sa mga hindi Kristiyano? Di ba? How much more sa mga hindi Kristiyano, kailangan nila ang Panginoon. And look at verse 13. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." So the eternal needs. Ang slight difference lang po naman yan is yung spiritual needs is for the present life while we're here on earth. Okay? Overlap lang po yan. Pero ang eternal needs is kung saan tayo pupunta after this lifetime. So ito po yung future. But we all have all these needs. And the woman said, in verse 15, the woman said to him, "Sir, give me this water so I won't be thirsty and have
to keep coming here to draw water. The woman is looking for something na hindi niya, yung kanyang pag-uuhaw, mawawala. Forever na siyang masaya. And I think, figuratively speaking, lahat ng tao may hinahanap sa mundong ito na mawawala ang kanilang pagkauhaw. For others, they think it's money. Basta mas maraming pera, masaya na ako. O mas maganda yung career ko, napopromote ako, okay na ako. And usually, others also, basta okay yung relationships ko. Basta may asawa ako, masaya na ako. Okay? Totoo ba yun? Basta magkaasawa ka, masaya ka na? Nako, sumagot yung mga may asawa. The truth is, temporary lahat yan. Di ba? Temporary po lahat yan. Pansamantalang kasiyahan lang po yan. Ang ino-offer po sa atin ni Jesus is something else na dapat siya lang po yung source. Ang natatandaan ko po, isa kong kaibigan, pangalan niya po si Jack. Si Jack po ay napanganak sa China. Okay? Communist country. Ang parents po niya hindi naniniwala na may Diyos. So si Jack lumaki rin na hindi naniniwala sa Diyos. Ang iniisip niya, pag naniniwala ka sa Diyos, medyo may topak ka. Okay? Hindi ka matalino kung naniniwala ka na may Diyos. So all his life, hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero may nakilala siya, nung student pa lang siya, may nakilala siya na naging asawa niya si Michelle. Si Michelle, niyayaya siya sa church. But every time niyayaya sa church, ayaw niyang pumunta. But later on, gagawin niya, ida-drive niya si Michelle sa church. Tapos si Michelle mag-a-attend ng church at siya, nasan siya? Nasa loob po siya ng kotse niya at nag-iintay sa parking. Hindi pumapasok. Pero eventually, nakulitan siya at eventually pumasok siya sa church. Pag-attend niya po ng church, narinig niya po yung pastor at parang inisip niya lahat ng sinasabi ng pastor, parang siya yung kinakausap. Tapos di nag-attend siya ulit. Ganun na naman ang kanyang pakiramdam. Tapos pag may naririnig siya mga nagte-testimony, patotoo, talagang nakaka-relate siya. So eventually, nag-join na rin siya ng church. Tapos nag-join na rin siya ng D-group. At sa D-group, nakita niya ano ang tunay na pagmamahal ng mga Kristiyano. One time, may sakit siya. At dinalan siya ng sopas, simpleng sopas. Pinadalan siya ng D-group leader niya. At nakita niya, ito ba ang pagmamahal ng Kristiyano? At dahil sa lahat ng experiences niya, alam mo, itong atheist na binuksan ng kanyang puso at tinanggap si Jesus as his personal Savior and Lord. Naging Kristiyano po siya. Grabe! At ang nakakatuwa po is, okay, nag-join siya ng church at china-challenge siya ng church na mag-reach out rin sa ibang tao, magyaya sa mga tao. So binuksan niya yung bahay niya para magyaya ng mga tao. At alam niyo po ba nangyari? Nakayaya siya ng mga tao. Nanonood po sila ng CCF. Tapos nagdi-discuss rin sila. At parami po, nagkaroon na po tayo ng CCF Gold Coast House Church. And more people are attending. Today, si Jack po, ang leader ng ating CCF Gold Coast House Church sa Australia. Praise the Lord. Alam niyo po ba, itong former atheist, ngayon, siya na po ngayon ang nag-share ng gospel sa iba't ibang mga tao. Praise the Lord. To God be all the glory. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Pakisabi sa katabi nyo, walang imposible sa Panginoon. Amen. Amen. Now, tuloy natin po yung kwento. Verse 16, he told her, go, call your husband and come back. I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.
Okay? So, makikita nyo dito, minit ni Jesus ang kanyang emotional needs. Now, I don't know, wala pong nakasulat sa Biblia kung bakit nagkaroon na siya ng 5 asawa. Pero it's possible, divorce, or posible, namatayan. Tama po ba? Pero whatever the case is, hindi po nakasulat sa Bible, nakikita mo yung emotional roller coaster. Wow, magpapakasal na ako. Ay, namatayan ako. Oy, magpapakasal na ako ulit. Ay, na-divorce ako. O, magpapakasal ulit ako. O, namatayan na naman ako. Hindi ko alam po, pero the truth is, para sa babaeng to, I'm sure na-trauma siya. Tama po ba? Napakalungkot ng buhay na to. Parang may pag-asa pa ba ako? I'm sure broken tong woman na to na nagkaroon siya ng mga trahedya sa kanyang buhay. But you know what? Jesus meets her needs. Physical needs, relational needs, spiritual needs, eternal needs, and emotional needs. You know what? God wants us to go, initiate conversations para alam nyo ano yung mga pangangailangan nila na physical, relational, spiritual, eternal, and emotional. Hindi nyo malalaman ang mga pangangailangan ng mga tao kung hindi nyo sila kinakausap. So you have to initiate. Kaya nga in Romans chapter 1 verse 16, it reminds us, huwag kayong matakot. Diba? For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first with the Jew, then to the Gentile. Ang sinasabi dito ng Panginoon, it is what? The power of? Again po, the power of God. Ang Diyos po ang kikilos para buksan ng puso at ang kaisipan ng mga tao. Hindi po to dahil magaling kayo magsalita, maganda yung mga PowerPoint slides nyo, o mas masarap yung pagkain na binigay nyo sa kanila. Ang Diyos lang ang makakapagbukas ng mga puso ng mga tao. Ang gusto lang ng Panginoon is gamitin ka. So, pakisabi sa katabi nyo, magpagamit ka sa Panginoon. Diba? Gusto lang naman ni God is willing tayo. Minsan tayo, ayoko na. Okay, kaya ko ba yan? It is again, the power of God. Meron pong story about a pastor. His name is Jimmy Warren. And Jimmy Warren is a pastor. 50 plus years na po siyang pastor. At nagbibuild siya ng mga churches, literally, parang nagkakarpintero siya. He has built more than 100 plus churches in different parts of the world. Okay, praise God. Marami na po siyang sharean na gospel. Okay, ito po yung family niya. This was many years ago. Hindi po natin kilala yan. Pero baka kilala niyo po yung isa niyang anak. Kasi mas kilala po yung kanyang isang anak. Ang pangalan po ng anak niya ay si Rick Warren. Rick Warren is a pastor and he is the author of one of the most popular Christian books ever written, The Purpose-Driven Life. Yun po yung isang libro na nakapag-touch po sa puso ko. No? Now, nagkaroon po ng cancer si Jimmy Warren at doon na po siya sa deathbed. Mamamatay na po siya. Actually, looking back, few hours na lang, mamamatay na siya. That's it. Pero in his deathbed, surrounded po siya ng family niya. Nandun din po si Rick Warren. Tapos bigla na lang, nagulat yung buong pamilya, biglang si Jimmy Warren, parang galaw ng galaw, parang gustong umalis ng kanyang kama. Parang gusto niya tumayo. So sinasabi nila sa tatay nila, relax dad. Okay, English, at sa Amerika po to, so ako lang po nagtatagalog. Relax lang po tatay. Okay? So relax lang dad. Tapos bilang, ayaw pa rin niya. Gusto pa rin niya tumayo. Tapos sinabi po ng isa, Jimmy, ano ang kailangan mo? Bibigay na lang namin sa inyo. Ano ang kailangan mo? Bakit parang gusto mong umalis sa kama mo? And you know what he started saying? Ito po ang sinabi niya. Save one more for Jesus. Isa pa. Parang, basically, for the next 1 hour, paulit-ulit niyang sinasabi, more than 150 times in 1 hour. Sabi siya save one more for Jesus. One more for Jesus. Save one more for Jesus. Basically, kahit na mamamatay na siya, iniisip niya, bago ako kunin ng Panginoon, gusto ko pa makalabas nitong kwartong to para makapag-share pa ng gospel kahit isa pang beses. Kahit isa pa. Nakikita mo kung gaano siyang excited. Kahit na mamamatay na siya, gusto pa rin niya mag-share ng gospel.
At sana po, tularan natin, matuto tayo sa kwentong to, na tayo rin dapat makapag-reach out. Sino po dito? Meron po pa kayong family member na hindi pa rin tumatanggap sa Panginoon? Pakiraise po yung hand niyo. Meron po kayong family member, hindi pa rin tumatanggap sa Panginoon? Marami po rin, di ba? Alam niyo po, mga mahal niyo po yan sa buhay. And I am encouraging you, initiate conversations with them. Huwag niyo na pong patagalin. Reach out to them. Bahala ng Panginoon. Keep reaching out. Di ba? So, what is that one meaningful conversation that you can initiate this week? And I already mentioned to you, nag-hint na po ako ano po yung next point natin. Keep reaching out. First, look for opportunities. Initiate meaningful conversations and then keep reaching out. Look at chapter 4, verse 19. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Now, interesting po. May konti po akong comment lang dito. Nung una niyang nakausap si Jesus, ang sabi niya, you are a Jew. Wow, you are a Jew. Tapos later on, ang tawag na niya, Sir. At ngayon, anong tawag na niya kay Jesus? Prophet. So sometimes po, we have to be patient with people dahil hindi agad-agad maintindihan nila yung ebanghelyo. No? Sometimes we have to be patient with people kasi may progression yan eh. 'Di ba? May progression yan, may pagpapatuloy na pagkaintindi kung sino ang Panginoong Hesukristo. Verse 20, our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Okay, now, another observation. Pinag-uusapan nila ni Jesus kanina tungkol sa kanyang 5 dating asawa. Aba, medyo pinalitan po yung topic. Tama po ba? Pinag-usapan na. And alam mo po, ito po, saan ba talaga tunay na mag-worship? Saan ba yung tamang place para mag-worship? Yan po yung greatest debate ng mga Hudyo at ng mga Samaritans. Para po sa Samaritans, ang tamang place para saan mag-worship is sa Mount Gerizim. Now, yung well, kung saan sila nag-uusap, yung background po niyan, Mount Gerizim. At sinasabi ng mga Samaritans, ito ang tamang place. Dito dapat nag-worship sa Mount Gerizim, sabi ng mga Samaritans. Ang mga Hudyo naman, sinasabi, ang tamang place para saan mag-worship sa Panginoon ay sa Jerusalem. So, yun ang gusto ngayon pag-usapan ng Samaritan woman. Pero si Jesus, napaka-respectful. Okay? Sinabi niya, verse 21, Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Sinasabi ni Jesus dito, kung saan kang lugar, kung saan ka magpupuri sa Panginoon, ay hindi sa isang lugar. Ang worship ay galing saan galing? Sa puso. So kahit saan ka man, pwede ka mag-worship, pwede mong purihin ng Panginoon dahil ang Panginoon, He is everywhere naman, di ba? Nandun naman siya, so we can worship God wherever. And verse 23, tinuloy ni Jesus. Sabi niya, yet a time is coming and has now come when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Sinasabi niya, meron ng pagbabago. The time has now come. Dahil si Jesucristo ay ngayon nasa mundo na, physically, magbabago na ang lahat. You can now worship anywhere. And then, paano mag-worship? God is Spirit. Dahil Espiritu ang ating Panginoon, ang isang building, kahit ganong kaganda, ang isang building, kahit na ganong kalaki at ganong kalinis, hindi po siya mako-contain si God. Bakit? Si God ay napakalaki. Tama po ba? Napakalaki, napakapangyarihan, at hindi siya malalagay sa isang pwesto lamang. And it says here, the worshipers must worship in what? In spirit and in truth. Meaning, hindi po yan mga ritual. You have to worship from the inside out. And in truth, meaning, kailangan kilala mo yung Panginoon. Alam niyo po ba, yung mga Samaritans,
Ang pinaniniwalaan lang nila is yung first 5 books of the Bible, yung Torah. Ang Hudyo naman, first 5 books of the Bible at yung mga prophets. Therefore, dahil yung mga Samaritans, yung first 5 books lang ang pinaniniwalaan nila, limitado ang pagkakaintindi nila kung sino ang wino-worship nilang Panginoon. That is why we need to read the Bible more and more para alam natin sino ating pinupuri. Okay? Verse 25. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Now, ang mga Hudyo at mga Samaritans, meron silang parehong pinaniniwalaan. Merong isang Messiah na dadating. Pero ito po yung pagkakaiba. Ang mga Hudyo, ang pinaniniwalaan nila is yung Messiah na dadating, siya isang parang political and military leader na bibigyan sila ng freedom para makalaya na sila from the Roman government. So parang political leader. Ang mga Samaritans naman, ang Messiah na pinaniniwalaan nila ay isang napakagaling na teacher na lahat ng mga questions niya, mga tanong nila, masasagot. So iba ang pagkakaintindi nila. No? Pero itong sinabi ni Jesus, verse 26, ito na po yung climax. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Mas dramatic po yan sa Greek Bible. Sinasabi doon sa Bible, wala na yung He. Sinasabi lang, I am. Now, how did God reveal Himself? Paano nagpakilala ang Panginoon sa Old Testament? Ang pangalan ni God sa Old Testament is, I am. Ganun po siya nagpakilala kay Moses sa Exodus, I am. So, ang sinasabi niya dito, yung Messiah na iinintay mo, nasa harapan mo Messiah, pero hindi lang siya Messiah. Sa Samaritan woman, ang nasa harapan mo ngayon ay ang Diyos may kapal. Ang Diyos na creator of the universe. I am God Himself right in front of you. Wow! Isn't that exciting? Grabe, di ba? So, si Jesus, ni-reveal niya ang sarili niya na siya ang Diyos sa isang babae na napakalungkot ng kanyang buhay, na parang rejected ng society, pero nagpakilala siya na siya ang Diyos. You know what? May mga tao sa inyong paligid, meron kayong mga mahal sa buhay, hindi pa kilala ang Panginoon. Pero ang masasabi ko sa inyo, walang imposible sa Panginoon. God can reveal Himself to them. Ewan ko, meron po ba kayong mga kilala sa mga kaibigan ninyo na pag tiningnan nyo, ay, yang taong yan, never yan magiging Christian. Naku! Yang taong yan, napakalayo niyan sa Panginoon. Magiging Kristiyano yan? Yang taong yan, mag-worship kay Jesus? Ay, mag-a-attend yan ng CCF? Imposible. Pustahan tayo. Diba? Meron ba kayong mga naisip ng mga taong ganun? Pero I'm telling you, for God, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. At isa sa mga pruweba ko sa inyo is itong kwentong to. Many years ago po, 14 years old po ako. Niyaya po ako ng nanay ko mag-attend ng CCF worship service. Doon pa po ito sa Greenbelt Theater. At natatandaan ko noon, one time, isang linggo, pinatayo na yung mga tao para mag-worship. So tumayo ako. At katabi ko yung nanay ko. Nakita ko, lahat ng tao sa paligid ko nag-worship. Pero ako, nakatitig lang ako sa screen, dun sa slides. At nakasara ang aking bibig. Ayoko mag-worship. Tumayo lang ako para respetuhin yung mga tao sa katabi ko. Pero ayoko mag-worship. Gusto ko lang, tinitingnan ko lang yung slides. Syempre, nakita ako ng nanay ko. So anong ginawa niya sa akin? Siniko. Hindi naman tinadyakan. Siniko po ako ng nanay ko. Alam niyo po, ang tagal na po nito. Pero natatandaan ko, tiningnan ko yung nanay ko ng napakasamang tingin. Parang napaka-irritated ako. Parang sinasabi niya, worship ka, worship ka. Sabi ko, ayoko. Nakatingin lang ako sa kanya, parang irritated ako. At tinapos ko yung
worship na yon na hindi nag-worship. Yung service na yon, hindi ako nag-worship. It will only be years later. Mga ilang taon afterwards, kinikwento na lang sa akin ng nanay ko. That night, nung ayoko mag-worship, in her room, she knelt down at nagdasal siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord Jesus, sorry. Sorry, Lord, on behalf of my son, sorry po na ayaw po ng aking anak na mag-worship sa inyo. Sorry po talaga. At pinag-pray niya to, Lord, please, make my son like David, a man after your heart. A man after God's own heart. Yun po yung pinagdasal sa akin ng nanay ko. Nalaman ko na lang yan po years ago. But I remember, since that day, I started getting more excited na magbasa ng Biblia. Nag-a-attend ako ng lahat ng Bible studies ng CCF na meron, ina-attendan ko. Pag may mga youth camps, attend ako. Lahat ina-attendan ko. Pag nagbabasa ako ng Bible, may highlighter pa ako, may underline pa ako, nagme-memorize ako ng Bible. Naging excited po ako. Tapos biglang gusto ko na rin maglingkod sa mga youth ministry natin. At marami na ako, as I grew up, ginawa ko mga desisyon, gusto ko lang maglingkod sa Panginoon. There was a time, mahal na mahal ko yung trabaho ko, pero sinasabi sa akin ni God, ibigay mo na sa akin yung trabaho mo, mag-quit ka na ng job mo, mag-resign ka na para maglingkod sa Panginoon through CCF. Ginawa ko lahat yon. You know what? Yung prayer ng nanay ko, that was more than 30 plus years ago. And today, wala na akong ibang gustong gawin kundi purihin ang Panginoong Hesukristo. Wala na talaga akong gustong gawin. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko is para lang magbigyan ng kagalakan at joy ang aking Panginoong Hesukristo. And I'm telling you, yung isang simple prayer ng isang nanay, hindi niya kalain ganun po ang kasagutan ng Panginoon sa kanya. Kaya po sa lahat ng mga magulang dito sa room na to, sa church na to, do not give up praying for your children. And for everyone else, do not give up just praying for your loved ones kasi hindi nyo po alam. Yung mga tao dyan na pinagdasal nyo, who knows, one of them will be a future pastor, future worship leader, future D-group leader, future ministry head, future missionaries ng ating church in all over the world. Magugulat na lang po kayo. Do not give up. Wala po tayong gagawin kundi magdasal sa ating Panginoon. Amen po ba? Galatians chapter 6 verse 9, it says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Okay? At the proper time. Hindi po natin alam kailan po yung proper time na yon. So we just keep doing our part habang pwede natin gawin. Okay? Who is that one person that God is telling you to keep reaching out again? And lastly po, is empower others to do the same. Kung ginagawa nyo na po yan, tulungan po natin so that yung mga ibang tao, gawin rin nila yung ginagawa natin. Okay? So ito po nangyari bago ko pumunta sa next verse. Nung nagpakilala na si Jesucristo na I am, siya ang Diyos, may kapal, iniwan ng Samaritan woman yung kanyang jar, okay, yung bucket niya, at pumunta na sa village at nagkwento na. Okay? Verse 39, many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I've ever done. Kaya sabi dito, it was her words, no? And then what happened in verse 40? So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them. And he stayed what? 2 extra days. Jesus stayed 2 extra days with the Samaritans. Yung mga Hudyo, hindi po gagawin yun. Pero Jesus showed a model example to us. Verse 41, and because of his words, many more became believers. Kanina, pinaniniwalaan nila is yung her words, the words of the Samaritan woman. And then now, it is what? His words. You see, wala pong training yung Samaritan woman. Pero kwinento lang niya ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kung ano lang yung alam niya, kwinento niya. Meron pong power ang kwento. Kaya kailangan may kwento po tayo. If I ask you po, sino po dito sa ating auditorium, sino po dito binago ng Panginoon? Raise your hand. Binago kayo ng Panginoon.
Thank you po. Ibig pong sabihin yan, lahat po kayo, merong kwentong makikwento sa iba ng mga miracles. Every hand that was raised, isa po yang himala. Isa pong living miracle yan. So pakisabi sa katabi nyo, you are a living miracle. Okay? Living miracle. Okay? You know what? Praise God po. Ang dami pong mga living miracles. Marami pong mga pagbabago and transformation. Ito po ay example lang po. Hindi pa po yan lahat ng ating mga CCF leaders all over the world. At yung mga yan, lahat po yan, binago ng Panginoon Hesukristo. Wala pong imposible sa Panginoon. And here's the thing. Alam niyo po ba, pag kinakausap ko yung mga tao, tinatanong ko sila, paano ka naging Kristiyano? Paano nagpakilala sa iyo ang Panginoon? Ano po yung inyong spiritual journey? At tuwang-tuwa ko kasi kinikwento nila. Meron po akong isang tanong parate habang nagkikwento sila. Ito po yung tanong ko. What if Jesus never came into your life? Kung si Jesus never nakapasok sa buhay niyo, never kayo binago, ano na kaya ang buhay niyo ngayon? Ito po yung mga common answers nila. Okay? If Jesus never came into my life, siguro po, Pastor, divorced na po ako ngayon. Siguro po, Pastor, hanggang ngayon, galit na galit ako. I am angry. Galit ako sa mga tao, may anger problems ako, or even galit ako sa Panginoon. Yung iba naman po sinasabi, wow, walang katuturan ang buhay ko. Walang direksyon ang buhay ko. Alam niyo po, marami ring nagsasabi sa akin, pag hindi sila nakatanggap sa Panginoon, siguro nasa kulungan sila ngayon sa dami ng krimen na nangyari sa buhay nila. At maniwala po kayo sa akin, may mga iba nagsasabi, kung never sila tumanggap sa Panginoon, baka raw po patay na sila ngayon. Dahil marami nang humabol sa kanila. Pero dahil natanggap nila ang Panginoon, buhay pa rin sila at naglilingkod sa Panginoon hanggang ngayon. Ganun po. Okay? John 4 verse 42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. This woman na merong bad, negative past. This woman na outcast, hindi siya gusto. This woman na walang training, siya ang naging unang misyonaryo sa Samaria. Can you imagine that? Walang qualifications. Kasi po dati wala pa pong GLC training. Pero alam niyo po, ginamit siya ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, wala kang excuse. Pakisabi sa katabi niyo, wala kang excuse. Pwede kang gamitin ng Panginoon. So, empower others to do the same. What can you do? Make sure you share your testimony. Ang dami pong nag-raise ng hands sa inyo na binago kayo ng Panginoon. Ikwento nyo lang kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Kung gusto po nyo ng training, napakarami. Example po niyan, ang tinatawag natin na Evangel Lifestyle. I think meron pong training, this coming weeks. Attend lang po kayo, tuturuan kayo how to write your testimony at paano mag-share po ng gospel sa ibang tao. Okay, may practice yan. Another is, meron po yung, kailangan po, we act like Jesus. Kasi po, I realize there's some people, pag tiningnan nila yung Kristiyano, sasabihin nila, pag ganyan ng Kristiyano, ayoko na lang maging Kristiyano. Tama po ba? Kasi ang sama ng buhay, parang, Kristiyano ba yun? Kung Kristiyano yun, wag na lang. Okay? So sana, maayos ang ating pamamaraan. Maayos ang ating pananalita para matuwa naman sila at gusto nilang makilala ang Panginoon. Paano kung sa eskwela? O paano kung sa opisina, ikaw pa ang nagsisimula ng mga chismis? Di ko ikaw nagsisimula ng chismis. Nako, alam nyo, ang mindset ng mga tao, kung kaya nitong taong to mag-chismis tungkol sa ibang tao, kaya niya rin akong chismisan tungkol sa akin. Okay?
Pero kung ganun kang tao, ganun ang pagkakilala sa inyo ng mga tao sa opisina nyo o sa school nyo, hindi lang magugustuhan ng Panginoon. Again, I want to let you know, you cannot act like Jesus 100% of the time on your own power. Kailangan nyo ang tulong ng Panginoon. Tama po ba? You need the help of the Lord. Now, sa social media, pag meron kayong gusto na post na you like it, ano po yung simbolo? Ano po yung i-click nyo para masabi nyo, you like that post? Okay? Tama po ba merong thumbs up sign? Thumbs up sign. Sana po, when people look at your life, hindi naman para people-pleasing tayo, no? Pero when people look at your life, they will say, ay, okay ng taong yan. Okay yung taong yan. At kung yung Kristiyano na yan, naku, gusto ko makilala yung Panginoon ng taong yan kasi okay yan na Kristiyano. Okay? Can we make that commitment that we'll act like Jesus? Try ba natin? Okay? Pakisabi sa katabi nyo, try natin. Hey, try natin with the help of God. Now, para hindi nyo makalimutan, okay? Ito po, meron po akong konting props. Sana po, okay? Sana po, when people look at your life, sasabihin nila, ay, okay, yung taong yan. Dahil sa taong yan, mas gusto kong makilala ang Panginoon ng taong yan. Okay? So, ito po ang gusto kong ma-memorize ninyong linya. Okay? Be like Jesus, so others will like Jesus. Okay po ba yun? So, okay. Audience participation. Lahat po tayo. Taas po tayo. Mag-thumbs up po tayo. Thumbs up. Thumbs up. Okay? And then say this with me. Be like Jesus so that others will like Jesus. Amen po ba? Okay. Paki-fist bump yung katabi nyo. Okay. Ganyan po ba? Alright? So, ganun po. Act like Jesus. And then, obviously, you need to meet up. Magsama-sama po kayo. You meet people one-on-one. At meron po din dapat tayong tinatawag na D-group project. No, a little background lang kasi ikikwento naman namin yan sa inyo later on. Ang D-group project po, huwag niyo pong intayin na yung simbahan magkakaroon ng mga retreats, magkakaroon ng events. Huwag niyo na intayin yun. As a D-group, mag-uusap-usap kayo anong plano natin para makaimbita ng mga tao. So we will provide you all the materials. So pwede sa D-group ninyo, magkakaroon kayo ng D-group micro-retreats, D-group true life, D-group couples retreat, D-group financial seminar, D-group family seminar series. At ang gagawin nyo lang is mag-i-invite ng mga tao, tapos ipi-play nyo yung video at manonood kayo. So isipin nyo, kung lahat tayong mga nasa D-group, okay, we're able to do this, di yung mga events natin, libo-libong events yan sa buong mundo at mas maraming makakakilala sa Panginoon. Gusto ba natin yon? Mas maraming makakilala sa Panginoon? Amen. Okay, so sino po part ng D-group? Raise your hand. Part ng D-group. Okay, yung mga hindi pa po part ng D-group, please, I encourage you. Please join a D-group. And again, di ba? E-discipleship. Di ba? Hindi nyo na kailangan lumabas ng bahay. Via online lang, you can share the gospel. And again, yan. So share your testimony. Act like Jesus. Meet up and explain the good news to others. So empower others to do the same. I want to share to you and show you a video testimony of someone po sa ating international church planting of how God changed his life at paano siya ginagamit ng Panginoon ngayon. Okay? So panoorin po natin to. I grew up in a family that believed in God. However, we rarely went to church, didn't read the Bible, and knew nothing about God's commands. I simply did whatever pleased me and chased after anything I thought would make me happy, such as money, job promotions, and sexual relationships. I was living a life without a purpose. Then I met Menchi. We didn't follow God's design for sex within marriage, and she became pregnant before we got married. It wasn't a simple pregnancy. She had a heart condition. At 7 months, we had to rush her to the hospital to deliver the baby. I can still remember being in the delivery room with her. By 2 a.m., a nurse came out and said our baby Gabe was being prepared and cleaned. I asked about my wife, but the nurse didn't answer. That was when I realized something was terribly wrong. I was told my wife had a 50% chance of surviving and my son only a 20% chance of living. I waited outside the operating room. Finally, the doctor came out and told me that my wife didn't make it and had passed away.
Then I went to see my son in the ICU. The pediatrician told me that he might not make it either. She asked whether I wanted them to stop treating him. And I said no because I had already lost my wife and didn't want to lose my son too. The pediatrician later came out and said that he was safe for now and could breathe on his own. After a month and a half in the hospital, the doctor said my son could finally go home. Because of the large hospital debt, I poured out all my energy in working while my parents took care of my son. I kept asking God why I had to endure so much pain. On top of that, I feared how I would raise my son alone. I felt God hated me and didn't care about me. This led me back to my old ways, and I had multiple immoral relationships. I rebelled against God. 4 years later, I married my new girlfriend, Carla. She helped me realize that I also needed to take care of my son, Gabe. One day, a coworker asked me to be the godfather of his child. I said yes and later learned it was actually a baby dedication. The speaker shared the gospel and what Jesus had done on the cross for me. He said that if I accepted him as my Lord and Savior, I would go to heaven. I didn't accept Jesus that day, but something inside me sensed what the pastor explained was very right. Fast forward, that same coworker and friend moved to Australia, and he invited us to migrate as well. His family showed us kindness, and we stayed at their home for a while. He invited us to join their church service, and I agreed. A couple of weeks later, the pastor and some church elders invited us to dinner. They explained how Jesus died, how Jesus was buried, and how Jesus rose again for the forgiveness of my sins. It is not about religion, but about the relationship with God. Right then, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. By God's grace, my life was transformed. I stopped cursing and engaging in immoral relationships, and I entrusted my career to God. God truly blessed me with my loving wife, Carla, and two sons, Gabe and Nathan. After 5 years of attending church, I kept asking myself, how come I still don't know how to share the gospel? Searching for answers, I found an online CCFD group called Discipleship, which is now called e-discipleship. My D group leader lived in South Korea, and my D group mates were from Middle East, Australia, America, and Italy. That's when I came to understand the gospel better. Learned that God's purpose is to become like Jesus, and was encouraged to obey Jesus' command to make disciples. I was invited to join a physical D group and began leading my own D group here in Melbourne. We used GLC materials and witnessed transformations in individuals, marriages, and families. We organized true life retreats, couple retreats, family camps, and even leadership trainings. Elevate Youth and B1G Singles D Group were formed. D Group were established in many places, even outside Melbourne. As more people step up to lead, I also learned to disciple my family more consistently. CCF Melbourne began with 4 families, and my wife and I had 7 D Group members. God has grown the movement to more than 500 members and over 100 D Group leaders. Furthermore, it is a joy because my whole family is actively serving the Lord. If I had never given my life to Christ, I would have still be angry with God, still searching the world for happiness, and still living without purpose. But God allowed me to experience pain, suffering, and the lowest point of my life, so He could lift me up, and I learned to trust Him, to serve in His church, and to obey Him by making disciples. I am Ross Calado, once lost but now found in Jesus. I was once purposeless, but now I live with purpose to share like Jesus and bring praise to Him. To God be all the glory. Purihin ang Panginoon. Purihin talaga ang Panginoon. Amen? That's why we just go and reach out. Hindi po natin, lahat po ng mga tao meron pinagdadaanan yan. Pero pag nakilala nila na ang Jesucristo ang kanilang sagot, wow, lives will be transformed. Live your purpose. Share like Jesus. Look for opportunities. Initiate meaningful conversations. Keep reaching out. And please, empower others to do the same. And if we do that, marireach po natin ang buong mundo. Dapat po meron po tayong malaking vision that we can reach out to the whole world.
Amen? You know what? There's this story about Hien Pham. His name, Hien Pham. He's a Vietnamese. During the Vietnam War, he was a Christian interpreter. And so interpreter siya. Pero tapos po ng war, akala po ng mga taga-Vietnam, yung government, akala nila na nakiki-join siya sa mga Americans. So kinulong siya. At dahil kinulong siya, the only books, mga libro na pwede niyang basahin ay mga written in French or Vietnamese. Walang pinabasa sa kanyang English books kasi baka ma-brainwash raw siya ng mga Americans. At ang pinabasa sa kanya, puro about communism. Marx and Engels, yun lang. At after a while, parang nabe-brainwash na siya. Inisip niya, baka nga hindi totoo ang Diyos. Baka nga nagsinungaling lang sa akin, wala naman talagang Diyos. So sabi niya that day, bukas na bukas, paggising ko, hindi na ako maniniwala sa Diyos at hindi na rin ako magdadasal. So natulog siya, paggising niya, sabi niya, ito na yun. Now, in that prison camp, may commander. At sabi sa kanyang commander, today, ang assignment mo is maglinis ng mga toilet. Okay? Sino dito, yun po ang favorite nilang gawin sa buhay. Maglinis ng toilet. So, pumunta siya sa toilet, sabi niya, napakabaho raw ng toilet. So, nililinis niya yung toilet. At habang nililinis niya yung toilet, okay, nakita niya yung basurahan, tas in-empty niya yung basurahan para makita at maglinis. Now, nakita niya, nung naglilinis siya ng basurahan, nakita niya, parang itong papel na to, English yung nakasulat English. So, tinago niya muna sa kanyang bulsa. And during the night, nung tulog na yung mga tao, binasa niya. Tiningnan niya kasi napakadumi. So nilinis niya muna kasi yung papel na gamit na, soiled, okay? Madumi. So nilinis niya. And you know what? Pagbukas niya, ito po yung nakasulat sa papel. Romans chapter 8. Romans 8. At alam niyo po yung mga ibang verses sa Romans 8. Example, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Sa verse 38, it says, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Iyan po yung nabasa niya at sabi niya, napaka-precious nitong papel na to kahit na may dumi at may dumi. The next day, pumunta siya sa commander at sabi niya, Commander, may request po ako. Pwede bang ako ulit ang maglilinis ng toilet? And nakita niya, so pag naglilinis siya ng toilet, may nakukuha siya ulit ng mga pahina na nakasulat, mga Bible verses. Apparently, yung isang commander doon, may Bible at ginagamit yung Bible para toilet paper. Pero para sa kanya, ang gagawin niya, nililinis niya yung toilet paper. At para sa kanya, napakahalaga nitong mga papel na to. Nakalaya siya later on at sabi niya, the only reason kaya ako nakalaya doon, the only reason kaya na-sustain ko, na-persevere ko, ang napaka-importante sa akin is yung mga Bible verses, yung mga Biblia na yun, na pahina ng Bible, yun po ang nag-sustain sa akin para mamuhay pa rin at magkaroon pa rin ng pag-asa sa buhay. At ngayon, nakalaya na ako. At masasabi ko, ang bibigay sa akin ng kaligayahan ay ang Biblia. Intimacy with God. Yun po yung word niya. Ang intimacy niya with God, ang closest niya sa Panginoon, ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Tayo po ba, paano po natin binibigyan ng halaga ang mga Biblia natin? Sana po araw-araw babasahin natin. And not only that, I pray that whatever we learn from the Bible, we will also share it to others. Amen po ba? May God be glorified. May God be glorified. You know what? Why don't we close in prayer? Let's pray. Lord Jesus, we come before you, Lord. Salamat po, Lord Jesus.
na binigyan nyo kami ng isang modelo kung paano kayo nag-reach out sa isang Samaritan woman. At itong woman na napakalungkot at napakadilim ng kanyang buhay, binigyan nyo ng bagong buhay. Binigyan nyo ng pag-asa. Nagpakilala kayo sa Kanya. And Lord, sa malaking kwarto na ito, alam po namin meron dito, baka gusto ibigay ang kanilang buhay sa inyo. And if that is you want to give your life to Jesus Christ, ito po yung inyong dasal. Lord Jesus, kailangan kita. Lord Jesus, naniniwala ako ngayon na galing kayo sa heaven at pumunta kayo dito sa earth, Lord Jesus, at namatay kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At simula ngayon, Lord Jesus, kayo po mag-lead ng buhay ko, Lord Jesus. Starting today, Lord, use me. Gamitin niyo ko, Lord, para makashare sa ibang tao. Thank you, Lord Father. And Lord, we pray for everyone, Lord, starting today. Hindi na po kami magde-delay, Lord Jesus. Yung mga aming minamahal sa buhay, i-reach out na namin ng inyong magandang balita. Lord, para sa inyong kagustuhan at para kayo ay mapupuri ng buong mundo. Salamat po, Lord. Itong aming dasal sa pangalan ni Jesucristo. Amen at amen. Amen. Happy Missions Month, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. I'm Brian Lejana from CCF Beyond, our missions department here in CCF. And we're here today with Pastor Ryan Escobar to answer some of your questions. Good day, Pastor Ryan. Happy Missions Month. Thank you for your very compelling message to share Jesus to others. Are you ready to answer our questions? Yes, by God's grace. Praise God. So for your question number 1, some people think that they don't fit into Christianity and believe God could never accept them because of their past or the choices they've made. How does Jesus' interaction with the Samaritan woman challenge that belief? Well, sometimes some people, they can feel that way. But when I see how Jesus approached the Samaritan woman, you can really see how Jesus was so accepting, even if Jesus knew what her past was. And if that's how you feel, you are not alone. There's so many people, they feel that why will I approach God? Or maybe I'll just approach God later on when they're already doing well in their lives. But that's not how God works. God accepts you for who you are right now. But at the same time, God loves you so much that He will not allow you to remain the same. So, I encourage you, get to know God little by little. And Jesus showed that He can break all barriers because He wants to reach out to all people. As a matter of fact, Jesus gave this great invitation. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. That is an open invitation from Jesus. So if you're feeling tired, if you are weary, Jesus is inviting you to come to Him. So if that's how you feel, you have an invitation that I encourage you to accept. Amen. So for your question number 2, Jesus met the Samaritan woman while He was physically tired. What encouragement would you give to those who feel overwhelmed by work, family, or life's responsibilities and wonder if they have the time or energy to intentionally share the gospel? Yeah, that's true. We can be tired. And the truth is, there are things that are tiring, but tiring can also be fulfilling. So there are things like you work hard, you study hard, it's tiring, but then you get the fulfillment when you see the results of what happened after. In the same way, you have to see and feel the fulfillment that when you share the gospel, God is actually using you. Someone who is imperfect can be used by God. And what can be the result? You are planting seeds in the lives of people. And who knows, it can lead to their eternal salvation. And that can be worth it. So even if it's tiring, we know that what we're doing is fulfilling. As a matter of fact, there's a Bible verse that says, your labor for the Lord is not in vain. And I truly believe all these years of me serving the Lord, laboring for the Lord is not in vain. Praise God. Thank you, Pastor Ryan. But wait, since it's Missions Month, we have 2 more questions for you, this time in Tagalog. For your question number 3, paano may sasabuhay ang pakay ng Diyos sa kanyang buhay ng taong hirap talikuran ang kanyang mga kasalanan dahil sa pagsubok ng buhay, gaya ng trabahong hindi marangal sa Diyos o relasyon na hindi mabitawan?
Okay, yung sa ganito, kailangan makilala mo sino ba ang Panginoon. Una, kailangan maniwala ka na ang Panginoon ay napakabuti at makapangyarihan. Ibig sabihin nun, kung maniniwala ka na ganun siya, bibigyan ka ng Panginoon ng kabutihan at mas mabuting mga options para sa iyong buhay. So kailangan maniwala ka muna. Susundan ko ang Panginoon at magugulat ka na lang kung anong gagawin niya sa buhay mo. Amen. Okay, for your last question, sa anong paraan natin maibabahagi si Kristo sa kapwa kung sa tingin natin ay bago pa lang sa pananampalataya at hindi equipped para ibahagi si Kristo? Tulad ng Samaritan woman, bagong-bago pa lang siya sa pananampalataya. Pero hindi siya naging hadlang para gamitin siya ng Panginoon. Sa matter of fact, ang kwento na lang niya is muna yung testimony niya. Kung ano yung encounter niya kay Jesus at yun lang yung kwento niya. Walang ka-training. Pero ano nangyari? Nagbago yung buong village dahil yun lang. Now, walang equipping yun. Walang training yun. How much more, lalo na sa CCF. Praise God, marami tayong mga equipping at mga materials na pwedeng gamitin. Meron tayong pwedeng gamitin na mag-forward ka lang ng link sa ibang tao para panoorin nila. Pwede rin gawin. Buksan mo lang yung bahay mo at mag-invite ka ng mga tao sa bahay nyo. Tapos papanoorin nyo yung run-through, yung mga messages ng CCF. Tapos meron pang mga ibang training tulad ng Evangel Lifestyle. So maraming paraan para ma-equip. Ang katotohanan niyan, wala po tayong excuse. Kung gusto natin magpagamit sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Thank you, Pastor Ryan, for answering our questions. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy Missions Month.